be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Yan. So, ayan. Hello mga ka-Able, yan, mga ka-Ampalaya, good evening, and welcome sa Densable TV. And tonight, no, meron tayong exclusive interview kay Sir Garawi Arts. Tama ba, Sir Garawi Arts? Garawi na lang. Garawi, yan, si Sir Garawi. And welcome sa munting channel ni Densable TV, Sir Garawi. And before we proceed, no, pwedeng magpakilala ka muna, Sir Garawi. Ako si Garawi, ang bukod tanging Pilipino na may ganyang pangalan. Isa akong freelance motion graphic artist and video editor dati, pero nag-retire na ako at nag-focus na lang ako sa crypto trading and paminsan-minsan content creating. First question, Sir Garawi, is paano nag-start si Garawi bilang Garawi? What do you mean? Nag-start dito sa YouTube or sa social media? Actually, nung una, negosyo lang talaga ang plan ko. Gumawa ako ng page para makilala yung negosyo ko, which is naging effective naman. Doon ako nakakuha ng mga client. Then later on, naisipan ko na gamitin na rin itong platform para i-express ang sarili ko at mag-practice magsalita. Ngayon, medyo nag-improve na after ilang years na ginagawa ko ito, although hindi pa rin talaga nawawala yung stuttering. Pero malaki na talaga ang naitulong ng pagbablog sa akin. Hindi na naging mahirap sa'yo dahil nga motion graphic artist, tama ba? So paano mo na-incorporate dyan pala? Paano mo na siya na-incorporate through vlogging yung iyong pagiging graphic artist? Kasi ako, talagang passion ko tong mag-animate, yung magpagalaw ng mga kung ano-anong graphics. So naisip ko, since may skill naman ako dito, so isinabay ko siya sa pag-express ko ng sarili ko. So parang habang nagkwento ko or whatever man ko anong maisipan kong i-topic, sinasamahan ko siya ng graphics and animation. Okay. And next question, Sir Garawi, paano naman pumasok yung napunta ka or paano ka napunta sa pagiging crypto anong tawag doon yung crypto trading? Yes, yan. Paano ka napunta naman doon? Yan naman, kasi talagang may ko kumbaga parang may hunger ako sa sugal. Siguro mga minsan ikukwento ko sa vlog ko yan na minsan akong na-addict talaga sa sugal, lalo na sa bilyar. Yan. Marami-rami ang nawalda sa akin na pera dyan. So, ayun. Dumating ako sa point na naka-realize ako na walang progress sa buhay ko sa pagsusugal. So, ang ginawa ko yung extra na pera ko, instead na isugal ko, ipost ako sa bilyaran, inano ko na lang siya. Sinubukan ko sa Forex. Yan. Doon ako nagsimula noon. Tapos nung nung una medyo maganda-ganda yung takbo ng Forex. Tapos biglang nalugi kasi nilamon ako ng greediness. So nilalakayan yung pinapasok ko hanggang sa umabot na ng 300,000 yung lost ko. Okay. So halos So ano to, Sir Garawi, parang may basic knowledge ka na into crypto or pinag-aralan mo talaga siya? Yung Forex, trinay kong pag-aralan, may mga tutorial kasi ako nakita noon. Pero nung nakilala ko tong cryptocurrency, na-realize ko na may similarity sila at parang mas safe para sa akin tong crypto nung inaral ko. So nung sinubukan ko yung crypto, parang mas hiyang sa akin. Kumbaga dun sa Forex nalugi ako, dito sa crypto kumikita ako. Tapos nagtuloy-tuloy na yun, lalo na nung pandemic. Ang nangyari nung pandemic, tuloy-tuloy ang pagbagsak ng crypto noon. So, pamura ng pamura, ibig sabihin, bumabagsak eh. Yes, yun naman, nung time na yon may mga project ako na, tumatanggap ako ng animation. May mga pumapasok sa akin na pera. Ang ginagawa ko is, ini-invest naman sa crypto. And then, biglang one time, nag-boom yung crypto, tumaas. So, ayun.
Pag tumataas ang crypto, pumipitas ako ng panggastos ko, tapos the rest, iipitin ko ulit. Tapos pag bumaba na naman ang value niya, nagbabuyback ulit ako. Tapos may mga na-discover akong ways para kumita dito bukod sa buy and sell. Gaya for example ng staking. Diyan, kusang kumikita na lang ako kahit wala akong ginagawa. Okay. And paano naman pumasok sa eksena si Sir Nico David? Or sino ang nauna sa eksena? Si Nico David or si Attorney Libayan? Yan si Nico David. Ano yan eh. Nung nag-start ako mag-vlogging, bigla na lang siya nag-PM sa akin. Actually, magkakasunod yan eh. Sina Paulul, sina Alodia, at saka si Nico David. Hindi ko maintindihan kasi ang lit pa ng channel ko noon eh. Nagtataka nga ako bakit umabot dito sa mga kilalang tao yung channel ko. So, usually ang mga message nila, gaya ni Alodia, natuwa siya sa artwork ko, yun yung message niya. Si Paulul naman, natuwa siya doon sa mga memes na ginagawa ko noon. So, nagpaalam siya na gagamitin daw niya. Okay, mga ganon. Tapos si Nico David naman, na-impress siya doon sa mga videos ko. Gusto daw niya maka-collaborate ako. So, sabi ko, sige, game. Kasi, nasa 100,000 yata ang followers ni Nico David doon, kung tama na alala ko. So, sabi ko, kumbaga chance ko yun na makilala din ako. Ang problema lang, ang gusto ni Nico David mga politics, ang topic namin. Sabi ko, yung politics ang pinakaayaw ko talaga, so pass ako dyan. So in short, yung collab namin na yun, hindi na natuloy. Hanggang sa one time niyaya naman niya ako dun sa tinanong niya ako kung marunong daw ba ako nung Axie. Sabi ko, Axie Infinity. So sabi ko, tama-tama, inaaral ko siya ngayon. Kasi curious talaga ako dito sa Axie na to. So sabi niya, yan na lang, mag-collab tayo dyan. Mag-i-invest ako, tapos ipapahawak ko sa iyo yung account ko. Ako naman, sabi ko, winarning ako siya kasi sabi ko, based sa pag-aaral ko, talagang may chance na malugi to. Sabi ko dahil So ibig sabihin during those times nagtiwala na agad si Sir Nico David. Hindi ko rin maintindihan bakit ang laki ng tiwala niya sa akin. Pero nakakakwentuhan ko lang siya through chat noon. Tapos ayun nga, nakita namin yung mga similarities namin, gaya ng pareho pala kami nag-aral sa Saudi, mga ganon. So, bigla na lang siya nagtiwala sa akin, as in, pinagkatiwala niya sa akin yung pera. Ako naman tinatanggihan ko noong una kasi sabi ko talagang, sabi ko baka nga, mauwi to sa tulfohan, baka later on, ipatulfo mo ako, sabi ko ganon. Siya naman sabi niya, hindi yan, sabi niya, sugalero ko, sabi niya gano'n. So, pag yan natalo, wala na yan. Kalimutan mo na yan, sabi niya gano'n. Okay, sabi ko, ikaw bahala, basta nag-warning ako sa'yo dito, As in, gano'n lang, no? Talagang, no? Parang very, very casual. Oo. Di yun, trinay namin, tapos nagkaroon daw sila ng basta one time naman, minessage niya ako na nagkaroon daw sila ng usapan ni Libayan na magkakaroon sila ng debate tungkol dito sa Axie. Ang Pero gusto niya. Ano yung debate niya? Talagang as in debate na parang meron silang gap or debate na pinag-usapan nila? Content and debate lang. Okay. Wala talagang rules, walang magsasagutan lang sila. Natuloy ba yun? Natuloy ba yung yung debate nila? Bali ang nangyari nga nun, nirequest sa akin ni Nico David na ako daw ang gumawa ng presentation para dun sa part na saan galing ang pera. Kasi yun yung challenge ni Libayan sa lahat ng naglalaro ng Axie. Sagutin nyo lang tong tanong na to, saan galing yung pera. Sabi ko, naaral ko yan. Kayang-kaya kong gawa ng presentation yan. Yun ang ginawa ko. So, gumawa ko ng presentation, sinend ko kay Nico David. Ang ginawa naman ni Nico David, nilagyan lang niya ng intro, tapos yung mismong presentation ko, yun na yung pinost niya sa page niya. So, yun. Ang ginawa ni Libayan, parang aggressive yung pagsagot niya. Naintindihan ko siya doon. Sabi ko, okay, parang parang palaban yung... So, ako mahinahon lang yung first content ko na yun. Ang ginawa naman niya is parang medyo may konting lait, like sinimulan niya yung video niya na talagang yung parang para ma-hype talaga siya. Baga sinimulan niya ng I'm disappointed, sabi niya. Gano'n nyo lang ba kadaling ginawa to? Parang saglit nyo lang yata ginawa to, sabi niya gano'n. So, may mga ganun-ganun siya. So,
okay naman sa akin yon. Sabi ko, okay, so ganyan pala yung gusto niyang, ganyan yung gusto Oo. niyang laro. So, Okay. nung nag-respond naman ako, sinabayan ko. As in, medyo naging aggressive din yung, tono nung ikalawang video ko. Kumbaga parang nag-rebut ka. Oo, nag-rebut ako dun sa, sa counter argument niya na yun. And Okay. then, pagkatapos nun, hindi na siya sumagot doon sa second video ko. Parang inano niya sa akin na yun nga, parang wala na daw akong bilang, parang may mga ganun siyang Ano sinabi. yun, nun. which is parang kasama yun sa plano na or hindi na kasama yun, kumbaga parang separate na siya. Parang doon na kayo nagkaroon ng personalan. Hindi ko pa masabing personalan that time. Bali, ang nangyari kasi ang usapan nila, magsasama si Nico David ng kahit sinong gusto niyang isama. Ako ang napili ni Nico David na isama. Pero ang nangyari kasi opening lang ang ginawa ni Nico David, tapos hindi siya naglapag ng argument niya. So parang ako lang ang pinaimik niya. Kaya parang ang nangyari naging 1v1 kami ni Libayan sa simula. Tapos nung natansya ko nga na may angas yung sagot niya sa akin, inangasan ko na rin yung second video ko sa kanya. Siguro hindi gusto ni Libayan yung personality ko, or hindi niya talaga ako trip na kasagutan. So Sama. hindi na niya sinagot yung second video ko na yon. Except do sa part na meron kasi akong parang hinamon ko siya kasi ang unang challenge niya kasi is mag-apologize daw siya pag napatunayan siya mali. So Okay. challenge ko siya doon. Sabi ko, meron ka ditong pagkakamali na sinabi tungkol sa akin. Kaya mo ba talaga kasi twist mo yung argument ko dito Gusto kitang i-test kung talagang kaya mo Anong mag-apologize. argument yung tinwist niya? Yung tungkol sa sa oil. Sabi ko, ang SLP yung crypto ng ng Axie. Okay. Ang SLP tumataas at bumababa yan. Depende sa demand. Tulad Okay. ng oil, tumataas at bumababa din yan, depende sa demand. Tulad Oo. ng stocks, tumataas, bumababa, depende sa demand. So, lahat yon ang ginawa niya, nilaro niya na, sabi niya, oil, sige nga, patakbuhin mo ang sasakyan gamit ang SLP. Parang gano'n. So nag-wordplay nilayo siya. Oo, hindi naman yun ang point ko Ang point ko is, tumataas at bumababa siya, depende sa demand. So, sabi ko, Okay. hindi ko alam kung intention mong i-twist yung sinabi ko na yun, pero intention man yan o hindi, susubukan kita kung totoong kaya mo mag-apologize. Hindi siya nag-apologize doon. So, okay. So, sabi ko, ibig sabihin, walang sense tong pinaglalabanan namin na to kasi hindi pala niya kaya talagang mag-apologize So, okay na ako doon. So, tapos na. Hindi na rin niya sinagot yung ibang argument ko doon sa second video na yun. Pero, ang ginawa niya, sa mga sumunod na video niya, lagi niya nire-remind na yung mga tao tungkol sa oil. Parang, inaano niya lagi na basta tuwing mababanggit niya yung yung pagbagsak ng SLP, ko-connecta niya sa oil. Kasi ito ng mga followers niya, syempre ako yung maalala dahil ako yung huling nakasagutan niya sa oil. Yes. So makikita mo sa comment section puro garawi yung gano'n. Sabi ko, sa loob-loob ko, loko to parang binabanatan pa rin ako kahit natapos na, sabi niya ayaw na daw niya ako sagutin. So ako naman bumabawi din lang ako ng pahaging sa page ko. Pero hanggang ganun lang. Tapos Pero, huminto naman yung tension nyo nung mga panahon na yon. huminto ako nung nakisuyo sa akin si Nico David. Sabi niya, stop na yan, huwag ka nang sumagot. Sabi niya gano'n. Ako na bahala dyan. Di sabi ko, sige. Nung time na yon, yun ba yung time na parang madaming sumusugod sa yung mga, sabihin na natin, yung mga supporters mo? Oo, kasi nilibayan yung mga supporters niya. Ang nangyari, after nung 2 video ko na yon, biglang nag-stop na ako. Pero si Libayan tuloy-tuloy sa pagtira sa Axie. Dahil ako nga yung sumagot sa challenge ni Libayan, tapos sinisingit-singit niya in a sarcastic way yung pagbira niya sa akin sa oil. So lahat na lang ng sinasabi niya about Axie, feeling ng mga fans niya connected pa rin sa akin. Gaya for example nung bumagsak ang SLP. Every time na pagtatawanan ni Libayan yon, susugurin ako ng mga fans niya, sasabihin na, ano ka ngayon, pahiya ka, durog ka kay Libayan. Mga ganon. Hindi man lang nila naisip na ako mismo naniniwalang babagsak ang SLP. From the beginning, ako pa nga mismo nag-warning kay Nico David na pwedeng bumagsak ang value niyan. Yun yung kasi yun ang sinasabi ni Sir Nico David sa channel niya Yun ang hindi nila nauunawaan. Akala nila lahat ng arguments ng mga Axinatics, kung tawagin nila, lahat connected sa akin. Ang hindi nila naisip, dadalawa lang yung video ko. Yung in-explain ko kung saan galing ang pera,
at yung Oo. counter-argument ko dun sa argument ni Libayan tungkol dun sa first Okay. video ko. Yun lang yun, 2 video lang yun. Ano na ako, parang tumatak na sa isip ng mga follower na every argument na lang sa Axie, ikino-connect nila sa akin. Hindi pa rin sila huminto. Oo, talagang hindi ako tinitigilan. Tapos sila ni Nico David, tuloy din ang sagutan nila that time. Kasi sabi niya, ipagpaubaya ko na daw sa kanya, sila na daw bahala doon. So, nagsasagutan sila. Yung mga followers naman, medyo parang ginawang pinag-iisa kami lagi ni Nico David. Parang even yung argument ni Nico David na hindi ako sang-ayon, akala nila argument ko rin. Mga ganun. Okay. So, So sa madaling salita, hindi talaga kayo naging kahit acquaintance man lang nitong si Attorney Libayan. As in, wala hindi. talagang, hindi talaga wala. connect. Hindi talaga kami nagkausap man lang niya kahit minsan. Okay. So, syempre, Sir Garawi, no, tanong ko na rin, dahil sa, unfortunately nga, na lumubog talaga, as in, talaga lumubog yung Axie Infinity. Ano naman ang naramdaman mo during those times? At sinabi ni Libayan na parang, napatunayan ko na ganito, ganyan, yung totoo yung sinasabi ko. Parang doon nga siya di ba? Yun nga yung parang foundation niya. Do sa, ewan ko kung tama ako o mali ako, pero yun yung parang naging foundation ng channel niya para nakahakot talaga siya ng followers ng mga time na yun. Oo. Lumaki yung channel niya nun. Oo. So ano naman ang naramdaman mo doon? Pagdating sa pera, wala talagang damage sa akin yun kasi pera ni Nico David yung ginagamit ko eh. Walang kumbaga bumagsak yan. Parang nabawi na rin Hindi yata ni yung mga di ba? Ngayong year na to, na doble namin yung yung initial investment niya. So bawi na kami doon. Ang nangyari sa akin noon, edi bumagsak yung yung Axie. Nung time na ang baba na niya, doon naman ako nag-invest na rin. So nagkaroon din ako ng sarili kong investment. So bukod pa doon sa kay Nico David, meron ako sarili. Si Nico David, bumili siya ng Axie halos malapit na sa peak. So nahirapan siya talaga makabawi. Bumili ako ng Axie nung time na bagsak na. Kaya saglit lang na nabawi ko agad yung puhunan ko doon. Nakaano ako noon marami yung binili kong Axie, nagkaroon ako ng 10 scholars, nagpa-contest pa ako sa mga page ko. Kasi although hindi ko pinopromote na mag-invest sa Axie, pinopromote ko na mag-scholar sa Axie. Sabi ko, maganda i-try nyo rin to kasi wala kayong puhunan maglalaro lang kayo. Kumbaga sa halip na maglaro kayo ng ibang games, ito na lang laruin nyo. Tapos ayun, yung iba sa kanila bumitaw, yung iba sa kanila nagpatuloy, tapos nakabili na rin sila ng sarili nilang Axie gamit yung inipon nila. So wala silang mga nilabas na puhunan, mga ganun na nangyari sa kanila. So true scholar lang pala yun. Anyway, Sir Garawi, maiba tayo ng konti. Kasi ako personally believe ako sa iyo kasi nice, salamat. Malawak yung alam mo yung malawak yung nalalaman mo, no? Hindi lang sa social media kundi sa about everything. Ito lang yung isang tanong ko sa iyo na very controversial din to pagdating sa iyo . Ano yan? Ano ka ba? Yung kalaban mo ba talaga yung mga flat earthers? Ay. Yung flat earthers, yung kapatid ko ang gigil na gigil. So wala kang issue doon sa kanila. Yun? Kasi hindi yung nagiging number 1 na debate pagdating sa kasi nasusundan ko rin naman yung mo. Parang ang dami mong kalaban pagdating sa ganun . Yung tungkol sa flat earth, marami nag-request sa akin ng topic na yan. Sabi, basta one time, hindi ko alam kung anong reason. Nagtanong ako, ano ba mga magandang topic natin? Tapos, ang dami na nag-comment ng flat earth, puro ganun sila. Sabi ko, ano ba meron? Bakit bigla naisipan yung i-topic yan? Sabi ko, sa totoo lang, mahirap i-topic para sa akin yan. Kasi una, hindi ako naniniwala dyan. Pangalawa, konti lang yung alam ko talaga tungkol sa flat earth. Pero sabi ko, itatry ko, maghahanap ako, try ako mag-imbestiga. Meron akong hinahanap na tao nun na sabi ko, ito talagang pinakamatinding flat earther na nakita ko yung basta palakad-lakad siya sa may ilalim ng bridge, may daladalang karatula. Sabi ko yun, kailangan ma-interview ko yun. Kaso wala na pala, pumanaw na siya. Tapos yung kapatid ko naman, naisipan niyang i-topic yun. Kasi yung kapatid ko, ganito rin parang ikaw, mahilig din siya mag-live. Sabi ko,
kailangan ko ng ng engagement sa page ko since gusto mo mag-live, wala ka naman sariling tinatamad siyang ituloy-tuloy. So sabi ko pagka trip mo lang, doon ka sa channel ko mag-live, sabi ko. Ay, oo, ginagamit yung channel mo. Pinagamit ko yung channel ko. Tapos ayun nga, nung isang beses naisipan niyang i-topic yung flat earth, edi sabi ko, okay, tama-tama kasi sabi ko marami nagre-request sa akin ng topic na yan. So ayun. Kumbaga tapos na obligasyon ko ngayon doon sa mga nagre-request, ikaw na bahala diyan. Ayun. Tapos ang daming doon no? Ang dami talagang naging debate about this sa flat earth. Pero sa'yo, basically, ikaw, sa paniniwala mo, ano ba ang mundo natin? Flat earth o round? Ako, syempre, mas may faith ako sa science. In short, hindi ako naniniwalang flat ang earth. So, bali, mas depended ka doon sa mga talagang scientific proof. May mga scientific proof. Ayan, kasi para malinaw, di ba? So, ito na nga, Sir Garawi, no? Tatanungin kita medyo personal, no? Ano si Sir Garawi bilang ama, kaibigan, asawa, kapatid? Yan. Bilang ama, sa totoo lang, first time pa lang akong naging ama at iisang baby pa itong inaalagaan ko ngayon. So masasabi kong siguro I'm trying my best kasi ever since talaga kaya ako pumasok dito sa crypto na to dahil ang pinaka-target ko talaga is makapag-retire na maaga at pagka nagkaroon na ako ng pamilya, full-time ako sa family ko. Wala akong hindi mahati yung oras ko sa trabaho. So ngayon bilang ama at asawa, buong oras ko na ibigay ko ngayon sa kanila. At saka kwentuhan ako. So ayun. Bilang kaibigan naman, wala akong maturin na best friend. So kaibigan, marami akong kaibigan. Pero best friend, wala akong maiturin. Yung level of trust ko medyo mahirap ding makuha yan. Isa yan sa siguro weakness ko. Hindi ako basta-basta nagtitiwala. So, eto, kung sino lang yung mga madalas kong nakakakwentuhan, yan yung masasabi kong mas nagiging close sa akin. Okay. And bilang kapatid? Bilang kapatid, ngayon kasi may kanya-kanyang buhay na kami. Bihira na kami magkausap-usap. Pero okay kami lahat. As far as I know, wala naman kaming mga away o tampuhan na mahabang panahon na. Ito na. Ito na, Sir Garawi. Paano ka naging ampalaya o paano ka napunta sa ampalaya? Yan, ampalaya na yan. Sa totoo lang, up to now, naguguluhan pa rin ako sa criteria para matawag na ampalaya. Kung bitter ba kay Libayan, yes, bitter na ako simula nung inaatake na niya yung reputation ko. Pero ikinakabit kasi nila ang ampalaya sa pagiging SRT supporter. Parang yata kung if I'm not mistaken, kasama ka dun sa mga tumulong kay FEJ about sa debate, if I'm not mistaken. Yes. Siguro simulan muna natin kay Meloyap. Una ko kasi siyang nakilala sa Axie. May Axie content kasi siya dati. Umabot siya sa timeline ko dahil doon. Tapos nanood ako ng ilang videos niya, nakot ako sa humor niya at tinatry ko mag-read between the lines. Napansin ko na may mga inside information siyang alam kay Libayan, kaya na-curious ako lalo sa kanya. Tapos trinay ko siyang kausapin, in-entertain naman niya ako, tapos ayun, doon na kami naging magkaibigan. Pagdating kay Fiscal EJ, ang nangyari lang noon, in-invite ako ni Nico David at saka ni Melo Yap, sabi niya, i-try nating panoorin si Fiscal EJ yung presentation niya sa nagagamit niya sa debate. Panoorin daw namin, tapos magtanong-tanong kami or mag-suggest kami. So yun lang, nag-ano lang ako, after manood doon, sabi ko, una in-appreciate ko, sabi ko, ang ganda na nung anong presentation. Ano yun? Parang isa ka sa nag-cross, parang gano'n. Hindi ako nag-cross. Wala akong wala kasi akong masyadong alam talaga dyan sa age of sexual consent. Basta ang honest opinion ko lang after kong panoorin yung presentation ni Fiscal na ginamit niya sa debate, sabi ko kulang sa angas. Sabi ko ang isa sa way ni Libayan is kakainin kanya sa sa angas. So sabi ko, so kailangan sabayan mo yung angas na yon. Yun lang yung naipayo ko sa kanya. Then nagulat ako nung actual debate na talagang parang tiger na siya. Ibang Fiscal EJ. Oo, sabi ko.
ibang-iba doon sa napapanood ko sa YouTube kasi mahinahon talaga siya magsalita nun eh. Sabi ko, hindi ko alam kung kung yung payo ko yung nakatulong kaya ginawa niya yan. O baka naman si Fiscal. Baka naman talagang normal sa kanya na pagka-debate aggressive siya. So hindi ko alam kung nakatulong ako doon sa na yan. Basta nagulat na lang ako nung nagpapasalamat siya sa mga tumulong sa kanya kasama ako sa pinasalamatan. Yun. So eto na, isa pa. Kasi ito naging rin to naging controversy din to sa kabilang kubol na bakit daw tinulungan kita, no, na kumbaga bakit daw pinayagan, no, na pagmukhain mo akong kawawa doon sa video clip na ginawa mo. Basically usually yun lang naman talaga yung sinabi ko, di ba? Kasi sa kabila kasi parang binabaliktad kasi nila yung pangyayari doon. Ayan. Ikaw ang the right person kasi para sumagot. Isa talaga sa sa naging advocacy ko sa page ko is against ako sa bullying. So nung nakita ko na nung kinontent ni Melo Yap na sabi ko iba na to talagang matindi tong bullying na to kasi sabi ko kamatayan na ng tao yung inaano nila yung pinagtatawanan nila. So sabi ko, ibang level na ng bullying to. Kaya mo siya ginawa ng content. Hindi dahil sa may plano tayo. Yung kasi lumalabas sa kabila alam mo naman nag-circulate din yun, di ba? So at least para malinaw. At least para this time, malinaw lang siya, di ba? So yun, malinaw na. So eto na. Eto na. Deception. Deception, paano bumalik ulit? Kasi nawala na yung tension between you and Atty. Libayan. And then bigla na lang ulit nagkaroon ng ganitong tension ulit, no? Parang bumalik. Ano ba yung nag-spark? O ano yung naging dahilan? Bakit ganito na naman bumalik kayo sa tension? Nagkaroon na naman kayo ng parang dispute. Dito nagsimula yung kay Percy Lapida at kay Ann Abrahano. Nagkaroon sila ng collab. Okay. Nadamay pa nga. Okay. Na-mention nila na, si Garawi ba ang palaya? Tapos sabi ko, mukhang interesting yung question na yan. Magandang sagutin yan. Tapos biglang nag-comment si Melo Yap doon kay Ann Abrahano na, oo, ang palaya yan. Sabi ko, ano ba talagang criteria ng ampalaya? So, since na rin lang, na-mention ni Melo Yap na ampalaya ko, edi sige, i-content ko para ma-explain ko man lang kung ano yung paniwala ko dito sa ampalaya na to. Okay. Ngayon. So, after kong i-content yon, sagot ko kay Ann Abrahano, naisip ko, i-tag ko na rin si Libayan doon kasi doon na trigger. Oo, na-mention ko siya doon Sabi ko kasi sumasagot ako kay Ann Abrahano pero since napag-usapan nadamay sa topic si Libayan, edi tinag ko na rin siya doon. Ayun, nanggigil yata siya doon sa content ko na yon for some reason. Kahit na wala akong maalalang sinabi kong masama sa kanya doon. At ayun, hinimay-himay niya yung content ko na yon at tinawag niya akong deceiver. Okay, doon pala nagsimula. Ngayon, nung tinawag na niya akong deceiver, sabi ko, ibang usapan na to. Kasi kung yung Axie, tapos na yun pinalampas ko na yun Pero yung tawagin mo akong deceiver, napakahalaga sa akin ng, ng reputation ko na kilala ko bilang honest na tao. Yun yung doon yun yung dinadamage niya. Pinanghahawakan mo kumbaga. Kasi buti sana kung kung isang beses, dalawang beses, okay na. Hindi sunod-sunod yung content niya sa akin, naka-4 na magkakasunod. So sabi ko, it's about time na palagang ko na siya. Mag-retaliate na. Okay. So, may mga sinagot ba siya doon sa sa mga kinontent mo latest lang na about sa deception? Nag-cherry pick siya doon sa part 3. Ang sinagot lang niya is yung tungkol doon sa yun daw kinuha ko ng mga review na 1 star. Okay. Parang kahit sino daw pwede daw gumawa nun. Parang pinapalabas niya na hindi totoong kliyente niya yung mga yon. Ang hindi niya na-realize, yung mga kinuha ko na yon, may mga reply siya doon. Tapos isa sa palusot niya, parang nag-reply siya na pag tinignan mo yung mga reply niya doon, as client talaga
Hindi niya sinasabi na hindi kita kilala, dapat ganun. Hindi, Oo. nag-reply siya as parang naging client niya talaga eh. Tapos, pinagmamalaki pa niya na namili lang daw ako ng mga 1 star. Eh, ang dami naman daw Okay. 5 star doon. Eh, pag tinignan mo naman yung mga 5 star, puro ano naman. Puro troll. Hindi, puro, hi attorney, I saw you from YouTube. Okay. So, parang mga follower niya sa YouTube. So, hindi niya naging client. Nag 5 star kasi nagustuhan yung kanyang YouTube channel. Hindi dahil sa naging client niya. So, yun yung difference doon. So, in short, yung na-cherry pick niya is walang sense. So, doon siya umaray sa ano mo na yun. Mm. And may isa pa siyang cherry pick about yung sa may dumbbell yata. Parang, Yes. Ay, ano? Yung, may ano, yun naman, sinubukan ko lang siya doon, sabi ko. Kasi talagang Okay. may hinala ko na na sabi ko, since nakaka-2 video na ako na wala siyang sinagot, tapos bawat video ko, chinachap-chap ko pa yan, nagagawa ko ng excerpt. Wala siyang sinagot doon sa mga yon kahit na ang tataas na ng views. Yung unang Okay. video ko, umabot na ng 130,000 views. Wala pa rin siyang, wala siyang sinagot doon. So, sabi ko, it's about time na, subukan ko kung totoo itong observation ko, nasasagot siya pagka kulang-kulang yung context o pagka mahina or parang pag madali akong butasan. So, sinubukan ko yon. Nag-post ako tungkol doon sa gym instructor na okay. Kumbaga, in short, kumagat siya sa bait. Hindi, Oo. ito, honestly, sagutin mo lang. Diretso sagot lang. Ano ba yung bait? Oo, bait talaga. Okay. Naisip ko na pasasagutin ko siya gamit 'yon. Ang hindi ko okay. ina-expect, hindi ko ina-expect Quiz. doon. Parang quiz. Oo. Nung pinost ko 'yon, may mga followers ako na magagalit sa akin. May mga top fan pa nga ako doon eh. Doon ako na parang na-distract na mukhang ako yata. Mukhang sumabit ako dito sa bait na to. Parang muntik kong maipahamak sarili ko dito. Pero still, kumagat pa rin siya sa bait ko. Kaya nagawa ko yung part 3 ng video. Okay. Kasi kung sakali na hindi siya sumagot doon, ako lang ang Okay. na-damage. Na-damage ako sa fan ko and failed yung yung video ko na yan. Buti na lang sabi ko. Buti na lang sumagot. At least nagkaroon ako ng Pero alam mo ba chance yung na risk? patuloy. Alam mo ba yung risk na yun? Yung ginawa mong risk? Na talagang, parang inano mo na, predict mo na yun yung magiging risk. Hindi ko naisip na na may mga follower ako na magagalit sa akin. Okay. Kasi ang iniisip ko, 2 set to eh. Marami magagalit sa akin na kabatas. So okay lang 'yon. Okay. Lagi naman galit yung mga 'yon. Pero yung mga followers ko iniisip ko is mga karamihan diyan, iniisip ko open-minded. So I'm expecting na malalawak ang pang-unawa ng mga followers ko. Pero yun nga, unfortunately is nag-backfire sa akin yung na yun, na maraming followers ang nagalit sa akin. So, if ever na hindi ako sinagot ni Libayan doon, wala talaga. Talo talaga ako dito. Sabi ko, failed yung yung bait ko na yon plus marami nagalit sa akin na follower. Pero, yun nga, buti na lang. Tama ako. Sumagot nga siya doon sa kulang-kulang na context. Di, naipagtanggol ko ngayon yung sarili ko na Okay. tama ako dun sa ginawa kong bait na yun. Ayan. At least na you prove something, di ba? Mm. At least ikaw, umaamin ka ng mali. Yung iba, Actually, mahirap eh. Yung mga righteous, mahirap umamin ng mali. Actually, nag-ano pa nga ako eh. Nagbubura pa nga ako ng content once mapatunayan na mali. Gaya nung may content ako nung tungkol sa computer. Ngayon, kinorek ako ng isang expert talaga sa computer kasi tiningnan ko yung channel niya, marunong talaga siya. So yung paniwala ko nun is mas mabuti na mataas yung RAM kaysa tapos kahit mababa yung processor. Siya ang paniwala niya, mas maganda itaas mo yung processor kahit medyo mababa yung RAM. So, hindi na ako nakipag-argue doon kasi nakita ko na after niyang i-share yung point niya, tama naman talaga siya. Baka IT walang yung pagdadalawang isip. sumagot. IT yata yung sumagot. Parang ganun eh. Content creator din siya, small content creator lang siya pero nagustuhan ko yung magalang siyang nag-criticize sa akin. Argument. Tapos na-point out niya yung mali ko. Tapos nung chinek ko, mukhang tama naman siya talaga. So, walang pagdadalawang isip. Kahit going viral ako sa TikTok ng time na yun, binura ko lahat ng binura ko yung video ko na yun sa TikTok, sa Facebook, at saka sa YouTube.
Tapos siguro someday ano ko na lang 'yan, i-revise ko na lang. Okay. So yan. Ah, may Sir Garawi, meron pa bang si Garawi ba meron pang goal, achievement or gusto ma-achieve, pangarap na gusto pang matupad? Para kasing ano ko isa to sa hindi talaga hindi magandang ugali, pero naano na ako nagkaroon ako ng contentment na kasi yung passive income ko, kung kumikita ako ng maliit na passive income lang, as in enough lang, siguro below minimum nga lang kung i-average natin So Okay. medyo hikahos na, medyo ayan, maliit na bahay lang, tapos hindi ako makabili ng kotse, hindi ako ganun So, pero ang pinagkaiba lang is hindi ko na kailangan magtrabaho. Enough na yung yung kinikita ko na para mabuhay ako, at saka itong To sustain, oo. to sustain lang pamilya ko. Sapat na 'yon. Siguro kung kung mabibigyan ng chance na lalaki tong channel ko, kasi na ako, parang nakontento na ako sa buhay ko. So more like ewan ko kung i-consider tong poverty porn, pero gusto kong makatulong pagka kung sakaling lalaki yung channel ko. Okay. Basta instead na hindi gaya ng ibang hindi gaya ng ibang nagpa-poverty porn diyan na mamimigay lang sila ng pera and that's it. Ang gusto ko sana magbigay ng business, kung kung meron Okay. akong matutulungan na, let's say, Parang magle-lend ka ng capital, parang ganun. halimbawa ano kayang business ang mapapatakbo ng tao na to sa halagang 20k, yung mga ganon. So yan, i-document ko yon, mga ganon. Kung talagang So, yun kung pa talagang yung kumikita na. Yun yung isang goal Okay. ko dito sa page ko. Okay. So, yun. So, idolo. May idolo ba si Garawi, personally? Idolo, mga idolo ko nun, puro martial artists. Sina Bruce Lee, Jackie Chan. Yun lang. Basically, yung mga idolo mo, na siguro mag-aano tayo, Sir Garawi, magpapastok ng konti. Ay, may fast talk din. Ayan. Para, ayan, pastok natin ng konti. Beer o alak? Pass pareho. Hindi ako, Pareho. pass ako Yung dyan sa mas pareho. matimbang. Yung mas matimbang. Mas matimbang, wala Wala, never ako tumikim ng beer at alak in my whole life. Okay. Kahit isang patak, walang natikman. Baka o manok? Manok. Okay. And, syempre, ito, usually tinatanong chocolate or sex? Hindi ako mahilig sa matamis, so sex na lang. Okay. Si Libayan o si Kamatis Analysis? Si Kamatis Analysis. Okay. Nico David o Romel Malapira? Nico David. Ayos Di pa ba? Siguro for the last question, ito na lang, yung anong message mo sa mga bashers and anong message mo sa mga followers? Sa mga bashers, welcome lang kayo dito sa page ko, as long as hindi kayo mangi-spam ng links at hindi nyo bubulihin yung mga followers ng page ko. Pero gaya nga ng sinasabi ko lagi, always be prepared sa mga consequences. Kasi pagka nakitaan ko kayo ng opportunity na magagamit ko for content, engagement, or experiment, then hindi na ako magpapaalam. I'll consider you as a volunteer. Sa mga mga followers mo naman. Sa mga followers ko naman is maraming salamat sa patuloy na suporta, kasi kung hindi rin dahil sa inyo, marahil matagal na rin talaga akong huminto dito sa social media. By the way, share ko na rin lang, isa si Meloyap talaga sa reason kung bakit bumalik ako sa social media. Kasi dumating ako sa time na na-burnout na talaga ako, parang nagsawa na ako sa pagko-content. Parang okay na nga ako sa buhay ko hindi ko talaga kailangan ng mag-vlog. Kaya lang si Meloyap nakapanood ng ilang video ko, kinukulit ako, sabi niya, bumalik ka, ang ganda ng ng mga video mo. Parang nai-inspire ako, sabi niya gano'n. So ituloy mo lang yan. Marami, Sir Garawi, marami ka na-inspire. Noong una, sabi ko, sige, babalik ako dyan siguro mga after 3 years pagka medyo malaki-laki na tong baby ko.
Wala, talagang grabe yung kulit ni Meloyap. Inaaraw-araw niya ako. Sabi ko, sige na nga, i-try ko. Sabi ko, sa January, sabi ko, tatry ko, magko-content ulit ako. So, ayun. So, yun. At least, ayun, last pala, sa mga ampalaya. Yan. Sa mga ampalaya, ayan, nahihirapan din ako sagutin talaga lahat ng bashers. Maraming bashers eh. So, nagiging thankful ako doon sa ibang ampalaya na sila yung sumasalo minsan, nakikipagsagutan sila. At least na, sabi ko, nami-minimize yung trabaho ko na replyan sila. Oo. And at the same time, nakakatulong din sila na pataasin lalo yung engagement. Ayun. Thank you, Sir Garawi. And it's, sabi ko na rin, it's privilege to have you in my small channel. Maraming salamat sa time tsaka sa opportunity na binigay mo sa akin para ma-interview ka sa munting channel. Thank you rin sa pag-invite. Pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo and yung support ng Ampalaya, syempre always yan, no, sa mga kaampalaya natin. And kung alam mo na tama naman yung ginagawa mo at wala ka namang maaapakan na tao, no, tuloy mo lang kasi totoo yung sinabi ni Romel Yap Malapira na marami kang nai-inspired na tao at maraming hindi lang umiidolo at maraming gustong gumaya din sa ginagawa mo sa social media. Kasi isa ka pong sabihin na natin na magandang example pagdating sa pagko-content creation. Yun. So guys, ayan. Maraming salamat sa inyo at magandang gabi sa lahat. God bless. God bless. Ayan.